Mga ka-Republic, mas magiging intense ang Philippine Cup na magsisimula ngayong araw, April 4. Misyon ng Barangay Ginebra na bumawi matapos mabigo ng dalawang sunod sa finals kontra sa TNT. Basang-basa na raw ng mga kalaban ang triangle offense si Team Cone, kaya may mga nagsasabi dapat nang baguhin ni CTC ang sistema sa Barangay Ginebra. Lalo naman na magiging inspirado ang tropang 5G dahil target ng mga ito ang Grand Slam. At base sa mainit na finals match-up sa dalawang natapos na conference, siguradong isa ang Ginebra sa haharang sa pangarap na ito ng TNT. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, ang natapos na final series sa pagitan ng Ginebra at Tok and Tex ay itinuturing ngayon na isa sa pinakaklasikong finals match-up dito sa PBA. Umabot pa sa Game 7 at nagkaroon pa ng overtime dahil sa isang 3-point shot ni Justin Brownlee, mahigit 10 segundo na lang ang natitira sa regulation. Naging malungkot nga lang ang ending para sa Ginebra dahil ang tropang 5G ang nangibabaw sa extra period. At ngayon ay parehong bumalik na sa US ang dalawang import na tumulong sa parehong team na makarating sa finals. Umpisa na ng All-Filipino Conference mamaya. Ganito kaaga usap-usapan na kung mayroon daw kayang pagbabagong gagawin si Team Cone sa Barangay Ginebra. Maraming nagsasabi basang-basa na raw ng mga kalaban ang triangle offense ni CTC, isang dahilan kung bakit dinaig sila ng Tok and Tex sa dalawang beses nilang paghaharap sa finals. Anticipated na natetelegraph na ng mga kalabang players ang dating nakakalitong mga pasahan ng Ginebra. Medyo malungkot lang po tayo na pati ang mga Ginebra fans ay naging buzzers pag natatalo ang mga mag-aalap. Walang ipinag-iba na pag ang isang tao ay successful, marami siyang kaibigan. Pero kapag down na down ka, yung tunay na mga kaibigan mo lang ang kilala ka. Nang matalo ang Ginebra sa finals, lumabas yung mga kunyaring fans lang. Anyways, may mga dapat nga bang baguhin si Team Cone sa pinapatakbo niyang sistema sa loob ng kupunan. Masyado na raw outdated ang kanyang triangle offense na lumulusot lang kontra sa mahihinang team. Ngunit pagdating sa malalakas na kupunan gaya ng tropang 5G, nagiging struggle na ang opensa ng Gin Kings. Marami pa naman ang talagang umasa na makakabawi na sila sa TNT matapos nilang makuha si Troy Rosario sa free agency. Ngunit para po sa kaalaman ng lahat, bago pa ang final series ay na-injured si Troy Rosario na nakaapekto ng malaki sa kanyang performance. After ng finals ay ipinagtapat ng misis niya, tiniis nito ang kirot, makatulong lang sa team. Pero sabi nga tapos na yun, nababanggit lang natin, di dapat mabahira ng mga alibis ang anumang pagkatalo. During that series, aminin natin naging mas matatag ang mga bataan ni Chot Reyes. At dahil nga nakadalawang sunod na ng kampyonato ang TNT, ngayon ay bukas ang pinto para sa kanila na tumarget ng Grand Slam at mapahanay sa mga elite na kupunan tulad ng Crispa, SMB, San Mig Coffee at Alaska Aces. Hindi magiging madali ang daan pag-amin ni Chot Reyes. But since nag-open sa kanila ang pagkakataon, they will try their best para maabot ang Grand Slam. And again, alam ni Chot Reyes, isa ang Barangay Ginebra sa magiging malaking hadlang sa kanilang pangarap. Natatluhang ulit na ng Tok and Tex ang Gin Kings at kung gusto ni Team Cone na maging matagumpay ngayong All-Filipino Conference sa ating palagay, ay tama naman ang sinasabi ng marami. Kung hindi man siya makaalis sa kinasanayang triangle offense, at least ay masingitan niya ng ibang mukha ang opensang kabisado na ring depensahan ng mga kalaban. Tanong din ng marami, magdadagdag ba ng big man ng Ginebra? Dahil nga injured si Troy Rosario during the final series, di rin masyadong naramdaman ang tulong kay Japet Aguilar. Sa nakikita po natin, okay lang ang lineup ng Ginebra. Kung magdadagdag kasi, kailangan ding magbawas at magpasibat ng kapalit. Pinag-iinitan ng marami si Maverick Ahanmisi na mula raw nang mapunta sa Ginebra ay inalat na ang kupunan. Dapat na raw itong i-trade. Playing time po ang kailangan ni Maverick Ahanmisi para mailabas ang full potential.
Dahil kasama ako sa mga naniniwalang hindi healthy para sa Hinebra ang very short rotation ni Tim Cone. Hindi lang chance at playing time ang maibibigay niya sa mga bangkong players, mabibigyan din niya ng fresh legs ang kanya mga star players para makadeliver sa crunch time. Dapat din siguro siyang matuto sa ginawa ng kanyang former assistant na si Chot Reyes sa katatapos na finals. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Salamat sa suporta, kabayan. Sa iyo rin, Enrico de Guzman, Trambawan ito pero nasa Belgium. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, shoutout Jologs TV. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, shoutout Mega Apple. Yes, manahimik na lang yung mga buzzers na yan. Sa iyo rin, shoutout Joseph Verde. Yes, salamat sa suporta. At sa iyo rin, shoutout Rosemary Juan at sa iyo Via. Happy watching sa inyong maglola. Sa iyo rin, shoutout Efren Mendoza, kabayan. Hindi makamove on ng mga haters. Totoo ka. Sa iyo rin, shoutout John 14. Yes, deserve yun ni Scotty. At sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald. Pagaling ka, kabayan. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, shoutout Lori Benz Vlog. Salamat sa suporta, idol. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.